Sa pagpapatuloy ng pagsusuri ng GMA News sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga Vice Presidential Candidate, binusisi namin ang paglago ng kanilang yaman kumpara sa mga idineklara nilang sources of income. At nadiskubre naming may mga hindi na edeklara sa kanilang mga SALN. May special report si Mark Salazar. Sa kanyang 2014 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, deklarado ang 5 business interest o negosyo ni Senador Bongbong Marcos. Pero base sa records ng Securities and Exchange Commission, hindi kumikita ang kanyang mga negosyo. Bagkus nalulugi pa. Habang taon-taon mula 2005, patuloy naman na lumalaki ang kanyang yaman. Sa lahat ng kandidato sa pagkabise, si Bongbong ang nagtala ng pinakamalaking paglago ng assets o ari-arian. Ang halos 80 million pesos na assets noong 2005, umakyat sa 228 million pesos noong 2014. Si Alan Peter Cayetano lumago ang mga ari-arian ng mahigit 10 milyong piso mula 2005 hanggang 2014. Sa mga kandidato sa pagka-vice-presidente, siya lang ang may iisang real property o lupain at bahay na idineklara. At taliwas sa panuntunan ng Civil Service Commission o CSC, hindi niya idineklara ang current fair market value nito. Kahit noon pa maliwanag na yun, nakalagay na sa form. Unang-una, requirement ng batas yan. No? Pangalawa, that's needed for transparency purposes. Sa mga sinuri naming SALN mula 2005 hanggang 2014, nagtala si Cayetano ng pinakamalaking pagtaas ng investments noong 2011. Dahil daw ito sa mga kinita ng kanyang stocks sa mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange. Pero taliwas sa guidelines ng CSC, hindi nakadeklara kung saang kumpanya, kung gaano karami at kung anong halaga. Taon-taon idinideklara ni Cayetano na not operating ang local books, isa sa kanyang business interests. Nang aming suriin ang audited financial statements ng ilan pa sa kanyang mga deklaradong kumpanya, 4 sa mga ito bukod pa sa local books, ilang taon na ring nagdedeklara ng no commercial operations. Simula 2001 hanggang 2011, nagdedeklara si Gringo Honasan ng taunang sweldo na 420,000 pesos. Walang deklaradong negosyo, wala rin pagkakautang. Ang kanyang misis isang housewife at walang pinagkakakitaan. Mula 2001, lumago ang kabuang halaga ng kanyang mga ari-arian ng mahigit 13 milyong piso. Si Leni Robredo nagdeklara ng total assets na halos 15 million pesos noong 2014. Sa kanyang 2 SALN simula nang manilbihan siya sa gobyerno, hindi nakalista kung kailan at kung paano napasa kanya ang isang agricultural lot sa Del Rosario, Naga City. Hindi rin sinabi ang halaga at bilang ng idineklara niyang stocks na nabili niya sa Meralco noong pang 1999 na dapat ay deklarado sa SALN ayon sa panuntunan ng CSC. Sa pahayag na ipinadala ni Robredo sa GMA, nabili raw niya ang lote sa Del Rosario. Nagmamay-ari raw siya ng 1,014 shares of stock na nagkakahalaga noon ng 10 piso kada share at nakarehistro sa yumao niyang kabiyak na si dating Secretary Jesse Robredo. Hindi na raw naitala ang halaga ng kanyang mga Meralco stocks dahil wala raw nakatalagang espasyo sa SALN form para dito. Si Cheese Escudero may deklaradong total assets na mahigit 6 na milyong piso noong 2014. Ang inilago nito mula 1998, mahigit 1 milyong piso. Noong 2010, idineklara niya ang 5 milyong pisong halaga ng shares sa Manila Nature's Link Corporation na hindi na nakadeklara sa sumunod na taon. Konektado si Escudero sa M. Seville Law Firm mula pa noong 1994. Hindi ito idineklara sa kanyang 1998 at 1999 SALNs. Kasi on leave ako mula noon at nung humingi kami ng paglilinaw mula sa Civil Service Commission, kanilang sinabi na bagaman on leave ka, bagaman wala kang kinikita mula doon, kailangan mo pa rin isama at ideklara. Ang mga ari-arian ni Sonny Trillanes lumaki ng halos 11 milyon sa loob ng 7 taon o mahigit 4 na beses. Galing daw ito sa mga loan o utang. Hindi idinideklara ng lahat ng vice presidential candidates ang mode of acquisition ng kanilang mga sasakyan. Bagay na labag sa guidelines ng CSC. Sa pahayag na ipinadala ni Trillanes sa GMA, hindi na raw niya idinetalya ang mode of acquisition ng kanyang mga sasakyan dahil wala raw akmang espasyo para dito sa bagong form ng SALN. Nakasaad naman anya kung saan galing ang pinambili at kung kailan nabili ang mga ito.
Paliwanag naman ni Robredo, wala raw nakatalagang espasyo ang SALN form para mailista ang paraan ng pagbili ng mga nabanggit na ari-arian. The Review and Compliance Committee of the agency where that SALN was initially filed should have called the attention of these government officials and employees. Kapag kulang, hindi nila dapat tanggapin, dapat ibinalik sa yun eh. Ilang ulit humingi ng panayam o written statement ang GMA News kina Marcos, Cayetano at Honasan, pero hanggang ngayon hindi pa sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Mark Salazar, GMA News.